Dakilang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kapayapaan ay sumating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga kaibigan, bilang Kristiyano, tayo'y nagagalak na maghain ng dakilang awit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Nararamdaman po natin ang Panginoon ay ating napaglilingkuran sa tuwing ibinubukan natin yung ating labi sa pag-awit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ito ang panahon, mga kapatid at mga kaibigan, na labis nating ikagalak sa ating buhay sapagkat tayo sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, nauunawaan natin na tayo ay umaawit sa mismong tahanan ng ating dakilang Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Upang ating maipakilalang lubos sa lahat ng tao sa buong mundo ang pangalan ng bayan na hinirang ng Panginoon, ibuka natin yung ating mga labi at ating awitin. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Umawit po tayo ng may kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang ibig na daong palingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inaawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa banal na bundok ng Sayon. Amen. Patuloy tayong magalak, magpuri at magpasalamat. Ating sampitin ang pangalan ng nag-iisang Diyos na tunay at ating ihiyaw. You are the King of Kings and Lord of Lords. Umawit po tayo ng may kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise
precious word, and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na luklukan. Tayo po'y magpasalamat, dumalangin at magpuri sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Ikaw, O Diyos, na puspos ng kahabagan at awa, napakadakila mo, Panginoon, sa iyong bayan, sapagkat ang iyong bayan ay ibinangon mo sa panahon ng kawakasan upang kami ay magsipaghandog ng dakilang pag-awit ng pagpupuri at pagpapasalamat ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin, Panginoon, dinadakila ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang naggawad sa amin ng mga awitin upang ito'y maging kaluguran sa harap ng iyong banal na luklukan. Amen. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka ng mga banal mula noon, ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang Amen. lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Amen. 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 June 11, year 2017, binabati po namin ang lahat ng mga kapatid at kaibigan na nangalan sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga ng isang napakabuti at napakadakilang araw. Amen. Kapayapaan po ay maghari sa lahat ng mga banal sa panahon ng kawakasan. Amen. Unawain po nating mabuti, bulay-bulayin po nating mabuti sa ating puso't isipan na ang kaharian ng Panginoon Diyos na masusumpungan sa bansa ng Pilipinas ang katuparan ng hula ni Propeta Isaias sa aklat ni Propeta Isaias chapter 24 verse 15. Amen po ba? Amen. Amen. Meron tayong hula na napapakinggan na magpapatibay at magpapatatag ng ating pananampalataya sa panahon ng kawakasan. So hanapin natin ang kaharian sa bansa ng Pilipinas sa pulo ng mga dagat na mayroong 7,100 mahigit na pulo ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Saan po natin luluwalhatiin ang Diyos ng Israel? Sa silangan, sa pulo ng mga dagat. Amen. Lumilitaw po sa hula ni Propeta Isaias ang katuparan dito sa bansa ng Pilipinas, sa pulo ng mga dagat. Sapagkat ang bansang Pilipinas po ang walang katulad na bansa. 7,100 na pulo ng mga dagat, ano? Ang bansa ng Pilipinas. Merong katangian ang bansang Pilipinas. Kaya ano po ang sabi dito sa hula ni Propeta Isaias?
Dito po sa bansa ng Pilipinas, sa silangan, luluwalhatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel. So, dito po lilitaw ang kaharian ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Alamin po natin, na mabuti, kung sino-sino ba ang kaharian ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan. Ang layunin, puspusyan ng pag-ibig. Magsusuri po tayo sa ating napapakinggan, sapagkat ang pinagsasakripisyuhan natin at pinagtitiisan ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Papayag ba tayo na tayo ay makatulog na hindi natin kikilalanin yung ating tagapagligtas? Ang bunga po at hatid sa atin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. So ano ho ang pangalan ng kanyang kaharian na dinala dito sa silangan? Dito ho makikilala sa bansa ng Pilipinas. Dito ho natupad ang hula ni Propeta Isaias eh. Ano ho ang pangalan ng kaharian? So, intindido kumon, alam natin kung paano natin maunawaan at ipinauunawa sa atin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus kung sino-sino ho yung mga kaharian. Ano ho? Mga kaharian kung sino-sino. Ibig kong sabihin, hindi ito temporary mga bagay. Ito ho'y may buhay. Di ho ba? Amen. Mga tao ho ito, mga lalaki at babae, yung kaharian na pinag-aharian ng kanyang katwiran. So, ibig sabihin, tayo yung mga taong nakakarinig, nakikilala at maniniwala doon sa kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan, na ang layunin sa ating lahat ay puspos ng pag-ibig. Ayaw niya hong mapahamak ang tao sa muling pagparito ng kanyang buktong na anak sa sanlibutan. Kaya ho, hinulaan ng mga banal na propeta, natupad, sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayaring natala sa banal na kasulatan. So ano ho ang pangalan ng kaharian na dinala sa bansa ng Pilipinas? Sa mga nakakarinig po, unawain na nating mabuti. Matuwid na pagpapahayag, dalisay na pagpapahayag, walang dagdag, walang bawas, wala pong kaipokritohan. Ano ho ang pangalan ng kaharian na masusumpungan sa bansa ng Pilipinas? Ang hula ni Propeta Isaias na sa panahon ng kawakasan matutupad sa iyo at sa akin, na lahat ng nakakarinig, nakikilalanin natin, paniniwalaan po natin yung kanyang buktong na anak, tayo ho ang ikinombert na kaharian. Amen po ba? Amen. Di ho ba't mapalad sa sino mang lalaki at babae na nakakarinig, nakatutuwa, nakagagalak, na bilang partisipan sa napapakinggan natin, tayo ho pala yung foundation, tayo ho pala yung kaharian na tinawag sa pangalan ng ating tagapagligtas na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. At ang kanyang kaharian, meron pong pangalan sa langit, nakatala sa langit. Pagdating po sa Book of Isaiah chapter 4 verse 5, sa lahat po ng nakakarinig, unawain po natin mabuti, bulay-bulayin po natin. Hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating napapakinggan, kikilalanin natin, paniniwalaan po natin. Tayo ho ang bahagi ng kaharian eh. Di ho ba sa lahat ng nakakarinig, nakagagalak, mapagtatantunan natin na mayroon na tayong katiyakan, may kasiguraduhan na tayo sa napapakinggan natin. Tayo bahagi ng kanyang kaharian na tinawag sa pangalan niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. So nakatala ho sa langit yung kaharian. Natupad ho sa ating lahat ngayon na tutuparin natin yung panukala at alituntunin at tagubilin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak.
Tingnan nyo, basahin ho natin. At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Ano ho pangalan ng lilikhain na tahanan sa langit? Di ho ba tayo ang ipinaghanda ng buong tahanan sa langit? Lahat ng mga mananampalataya, lahat ng magpapatotoo at sasaksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Ano ho ang pangalan? Nung kanyang kaharian, na pinaghaharian ng kanyang katwiran, yung mga lalaki at babaeng nakakarinig ng kanyang tinig. Di ho ba't maliwanag na tayo ang itinayo na kaharian sa panahon ng kawakasan? Amen. Yung mga lalaki at babaeng nakakarinig na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, yung mga iglesia, tayo ho ang templo ng Espiritu Santo Nakagagalak po na sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na isinugo sa atin, na ipinagkaloob sa atin, nahabag sa ating lahat, di ho ba nakagagalak na matuwid na napapakinggan natin na tayo yung kaharian na dinala sa bansa ng Pilipinas, na meron tayong napakadakilang opportunity na tutuparin natin, kikilalanin natin, paniniwalaan natin, yung isinugo na bugtong na anak, na siya lang ang ipinako sa krus, siya lang ang nagbata ng maraming sakripisyo at hirap, upang tayo'y pagtutubusin sa panahon ng kawakasan. Di hubat sa kasaysayan ng banal na kasulatan, siya ho ang natala. Di ho ba sa kanya nangyari ang lahat ng mga bagay na napapakinggan natin sa panahon ng kawakasan? Amen. Amen. Di ho ba sa kanya natin iaalay, sa kanya natin ititiwala, sa kanya natin ilalagak ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa, yung ating paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Liban ho doon, wala namang iba. Ano ho? Na pwede tayong paniwalaan pa, kundi isinugo yung bugtong na anak upang ipagkaloob sa atin bawat isa na habang naglalakbay ho tayo, meron tayong napapakinggan at kikilalanin na tinig na ipinapahayag na kagaya nyo ring tao na ipinapahayag yung layunin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak na puspusya ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Sasaksihan natin yung ating tagapagligtas. 2,000 taon na po ang nakalilipas. Natala sa banal na kasulatan ng kasaysayan ng ating tagapagligtas. Wala po tayong magiging dahilan lahat bilang mga tao. Natupad ito nasulat ito So, sino man yung nakakarinig na mga lalaki at babae na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Sino man yung nakakarinig? Ang nais ng Diyos habag. Kilalanin po natin, paniwalaan natin, saksihan natin, magpatotoo tayo. So, malaya na tayo mamubuhay dito sa mundo. Ang bilin ho, wala tayong pupuntahang mga temporaring mga bagay, kundi mapapakinggan natin yung tinig. Paniniwalaan na natin yung napapakinggan natin, saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Yan ho yung espiritong nakatatak sa puso natin. Hindi hiwalay sa labi natin. Sabi nung tagapagligtas sa lahat ng tapat na kumikilala at naniniwala doon sa sinabi ng ating tagapagligtas, sa sinabi niya, ano sabi niya? Hindi kayo mapapahiya sa muli kong pagparito, sapagkat kung ano yung larawan ko, yun din ang magiging larawan nyo. Amen po ba tayo? Amen. Mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen. So pakiramdaman na po natin ang nangyayari sa lahat ng mga bansa. So masama na po ang takbo ng sanlibutan. So ilagak na po natin ang buong puso, buong pag-iisip,
buong lakas at buong kaluluwa ang ating pagtitiwala at paniniwala sa ating tagapagligtas. At saan man tayo bansa nakatira, tayo huy magpasaklaw at magpasakop sa ilalim ng Estado upang tayo maging pagpapala ng mga namamahala ng Estado. Hindi man tayo makatulong na pinansyal sa gobyerno, maging good character tayo sa gobyerno. Amen po ba? Amen. Pagdating ng paniniwala, hanapin natin yung ating mga gadget at doon mapapanood na natin, Mapapanood na natin yung napapakinggan natin, kikilalanin natin, paniniwalaan natin, maninindigan po tayo. Alam niyo, katapatan sa Panginoon, sinabi niya na sino man yung maniniwala, tutuparin yung kanyang utos at iingatan yung kanyang utos. Sinabi niya na siya yung mag-iingat sa atin Di po ba? Amen. So, iingatan niya tayo. Ilalayo niya tayo sa kapahamakan. Dahil lahat ng nakakarinig at saksik nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, yan yung tatak na napapakinggan at napapanood natin, na nakatatak sa puso natin at nakasulat sa isip natin, na naglalakbay tayo hindi nawawalay sa labi natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. So, ibig sabihin, tayo yung kaharian na naglalakbay dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Mapalad ang bansang Pilipinas sapagkat sa panahon ng kawakasan, natupad ang hula ni Propeta Isaias. Sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ang Diyos ng Israel sa silangan. So, maliwanag po ba sa atin na sa napapanood at napapakinggan natin may tinutupad na tayong hula na sa bansa ng Pilipinas natupad ngayon, June 11, year 2017. Meron ng mga gising sa katotohanan, may mga saksi na sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Amen. Amen po ba? Tayo kaharian. Amen. Amen. Ano ho pangalan ng kaharian? Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Sino ho ang nagtayo? Yung ating tagapagligtas na kinilala natin yung katwiran niya. Amen po ba? Amen. Ano ho babalikan nung sa pagparito? Ano pangalan nung babalikan? Di ba? Tayo, mga mananampalataya na God servant, tayo yung mga refugees, tayo yung mga strangers, tayo yung mga naghihintay sa muli niyang pagparito in the second coming of Jesus. Sino ho ang nagbigay ng pangalan ng kaharian sa atin? Di ho ba't yung ating tagapagligtas na tinawag sa pangalan niya yung kanyang kaharian na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion? Amen. Di ho ba tayo babalikan niya? Amen. May kasiguraduhan, may katiyakan tayo sa pag-iintay, sa napapakinggan natin. May katiyakan tayo na kung siya'y pumarito, hindi tayo mapapahiya. Amen po ba? Nararamdaman nyo, walang kaipokrituhan yung inyong napapanood at napapakinggan. Amen po ba? Amen. Ang layunin sa atin, puspusyan ng pag-ibig. Wala na pong itinatangi. Wala nang dapat pagtalunan dito. Wala pong diskriminasyon. Welcome tayong lahat. Alam nyo, sa panahon ng kawakasan, siya lang ho ang tatawag upang ihayag yung kanyang kapangyarihan na wala ho tayong magiging dahilan sapagkat naganap po itong ating pinag-aaralan May ginagamit tayong hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayaring natala at nasulat sa banal na kasulatan. 1000 taon na po ang nakalilipas, Yan ho yung nagpapatibay sa atin bawat isa, yung napapakinggan natin na ipinapahayag na yung gawa ng ating tagapagligtas na nagbibigay sa atin ng aliw, ng kagalakan, ng pag-ibig, pananampalataya at pagkilala. Di ho ba nakagagalak sa isang mananampalataya na meron tayong napanood, may napakinggan tayo, may katiyakan yung napakinggan natin, maging tapat po tayo, mag-move forward na tayo,
ilagak na natin, gawin natin sandigan yung katwiran ng ating tagapagligtas, nagpapatotoo ho tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba may katiyakan at may kasiguraduhan yung nakakapanood at nakakarinig? Alam nyo, sa dukha ho manggagaling yung tinig. Ngunit hindi naging dahilan ang karukhaan upang hindi natin marinig na ang layunin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan ay puspos ng pag-ibig. Di ho ba nakaka-amaze sa isang mananampalataya na ang prinsipyo ho rito'y paninindigan? Hindi natin nakikita ang Panginoon Diyos, ngunit sa napapakinggan nating ipinapahayag na gawa ng ating tagapagligtas na kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan Ano sabi niya? Sa Lucas chapter 9 verse 35? At may tinig na nanggaling sa alapaap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan. Sundin natin ang tapat ang Panginoon Diyos. Isinugo niya yung bugtong na anak upang paglingkuran natin. Amen po ba? Amen. Ang nais ng Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, habag ang nais ng Panginoon Diyos. Di ba ba't nakagagala na meron tayong napakinggan na hula na natupad sa bansa ng Pilipinas? Nakagagalak po sapagkat ang bansang Pilipinas talagang madidevelop ang bansang Pilipinas sapagkat may nakaabang na maganda na magaganap sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang bansang Pilipinas ang makikilala ng lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide. Dahil dito ho, inilagay yung kaharian ng Panginoon Diyos na magkakabunga at ang magiging bunga yung mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Tapat po nating kilalanin at paniwalaan at ang pakikinabangan po natin ditong hain sa atin kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, kaligtasan ng ating pamilya, kaligtasan po ng mga kapwa natin takot kaibigan. Meron po bang naging dahilan yung kahirapan sa kalooban ng Panginoon Diyos upang hindi marinig ng lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, yung kanyang tinig? Nakikilalanin natin, maninindigan tayo, paniniwalaan natin yung sinabi niya na siya ipapako sa krus, tanda na pagtututubusin ng marami. In the third day, babangon siya sa makasalanang sanlibutan. Di ho ba nangyari yan? Amen. Alam nating lahat, nangyari ho yan. Sa bawat pintig, sa bawat iniisip natin, isentro natin yung ating puso't isipan bilang mga mananampalataya na may prinsipyo tayo, na sa salita lang ng ating tagapagligtas tayo nagtitiwala ng tapat, naglulumagak ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas at buong kaluluwa, na ang layunin sa lahat ng mga tao ay puspos ng pag-ibig. Di ba ba't nakagagalak sa isang mananampalataya sa mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon hindi po temporary itong nakikita. Ang iglesia po ng banal na bundok ng Sayon ay mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Yan ho ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, mga mananampalataya. Hindi ho ito temporaring bagay na bundok na hahanapin at pupuntahan natin, na reality na hahanapin natin. Hindi ho, spiritual ho itong bundok ng Sayon. Mga tao ho itong nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya ho ang layunin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus na ating tagapagligtas ay napakadakila. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So love the word that He gave only begotten Son. Di ho ba? Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos Ano ho? Unlimited. Hindi ho ito sa isang sulok lang.
Ano ho? Amen. Amen. So maliwanag na lumilitaw na ang layunin ng Panginoon Diyos pagdating sa social media, yan ang hinahanap ng social media. Yung pag-ibig ng Panginoon mahayag sa buong sanlibutan. Di ba ba't nakagagala na napakagaang pasanin ng pamatok ng ating tagapagligtas, napakagaang ipamuhay ng kanyang katwiran. Wala tayong pupuntahang mga bagay na temporaring nakikita. Matuwid nating sundin yung bilin sa atin bawat isa. Magpakalalaki tayo, magpakababae po tayo. Ang kaligtasan po ay may mga prinsipyo. Ang ating pamagat ng pag-aaralan, ang dakilang bayan na mayroong huling hapunan sa katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Yan ho yung pamagat, ano? At mapapanood nyo sa screen ng inyong mga computer, ang dakilang bayan na mayroong huling hapunan sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo, ano? So, napakinggan natin at napanood natin na ikinukot ng inyong lingkod na sa bansa ng Pilipinas, tayo ang may katiyakan at may kasiguraduhan na hindi nawawala ng kabuluhan yung ating napapakinggan at binibigyan tayo ng katiyakan at kasiguraduhan na sa pagkilala natin at paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas, tayo ho ang may hula na katuparan sa panahon ng kawakasan sa Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Paki-upload po ang inyong mga banal na kasulatan sa inyong mga gadget at paki-write ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Lahat po ng sasaksi sa bugtong na anak at magpapatotoo, ang Panginoon Diyos din po ang sasaksi at magpapatotoo sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Alam nyo, yung mga mananampalataya, yung mga iglesia na tinawag ng Panginoong Jesucristo, na gagamitin natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9, pinili, hinirang, tinawag na bayang sariling pag-aari. Alam nyo, yung mga iglesyang nangalat, ang iyahayag ho yung kaluwalhatian nung tumawag sa atin Nakukuha nyo? Iyahayag natin yung kaluwalhatian nung tumawag sa atin, nung ating tagapagligtas. Ano ho ang larawan ng kaluwalhatian ng ating tagapagligtas? Di ho ba't nung ipinako sa krus tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Amen po ba kayo ron? Di ho ba't nung 3 araw nagbangon na sa makasalanan ng sanlibutan? Ipinakita niya na yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang larawan. Di ho ba't espiritu? Amen. Alin ho ang ihahayag natin na nangyari 2,000 taon na ang nakalilipas na natala sa banal na kasulatan ng hula ng mga banal na propeta. So, ginagamit natin yung 1 Peter chapter 2:9. Nakarelated ho sa atin. Amen po ba? Amen. Tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Meron tayong dakilang oportunidad na tungkuling gagawin. Amen po ba? Amen. Iyahayag po natin yung kaluwalhatian ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus Tinawag niya tayo Di proud tayo, tinawag tayo ng Panginoon Diyos. Di po ba sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Ang population ng 7 kontinente, nationwide, worldwide, 7 billion more than. Amen? So mapalad tayo na tinawag tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak upang ipahayag natin, ipakilala natin yung kaluwalhatian tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Ang layunin, pag-ibig. So, may babahagi natin sa pamamagitan ng social media, yung layunin sa lahat ng tao na puspos ng pag-ibig. So, di ba naging pagpapala tayo sa kapwa nating tao?
na hindi temporaring pagpapala. Dahil ang temporaring pagpapala nasisira at nabubulok. Ngunit yung katwiran ng ating tagapagligtas na iahayag natin at ipapahayag natin na ang layunin ay pag-ibig sa lahat ng tao, nationwide, worldwide, hindi ho nabubulok, walang pagkasira. Amen po ba? Amen. Yan ho ang pag-ibig na ipinagkaloob sa buong sanlibutan. Kaya nakagagalak ho, mga kapatid at mga kaibigan, sa hindi inaasahan, unexpected. Ano ho? Biruin nyo sa isang dukha at payak na kalagayan, sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, napakinggan nyo at napanood nyo ang tinig ng pakakak sa panahon ng kawakasan. Amen. Saan ho manggagaling ang tinig ng pakakak? Book of Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang tinig ng pakakak at magpatunog kayo sa banal na bundok ng Sayon. Amen. Saan ho ihipan? Sa banal na bundok ng Sayon. Ang hari ho, Book of Psalms chapter 2 verse 6, gayon ba inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen. Specific na ho yan. Maging proud ho tayo bilang mga refugees, bilang mga strangers, bilang mga God servant. Iisa lang ho, ang banal na bayan na itinayo sa panahon ng kawakasan at tinawag sa pangalan niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Di may kasiguraduhan na tayo sa napapakinggan natin bago tayo pumunta ron sa topic ng pag-aaralan natin. Huling hapunan na. Ang tanong ko sa inyo, sa lahat ng mga kapatid at kaibigan, ito spiritual opener, ano? Saan ho inilagay ang huling hapunan? Para nun sa mga nakakarinig ma-evaluate natin. Ano ho? Hindi lang basta napakinggan natin, nabibless tayo. So, unawain nating mabuti at bulay-bulayin po natin upang kung napapanood at napapakinggan natin ang tinig ng pakakak sa panahon ng kawakasan na ipinapahayag na ng inyong lingkod na tao rin na katulad nyo na ipapahayag ang katwiran ng ating tagapagligtas, unawain na po nating mabuti. Alam nyo, talagang nakaka-bless ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Biruin nyo, dukha kami, salat na salat. Pero God grace and mercy in the name of Jesus in the resurrection. Biruin nyo, napakinggan natin, May imposible ba sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus pag tumawag siya? Alam nyo, yung mga banal na propeta, pag tinawag ng Panginoon, talagang pinapahayag nila yung sinasabi ng Panginoon Diyos. Sinaksihan ng mga banal na apostol, ang mga pangyayaring natala sa banal na kasulatan. 1,000 taon na po ang nakalilipas. Hindi tayo aalis sa banal na kasulatan. Ang bilin ho dito sa Book of Isaiah, chapter 34, verse 16, saliksikin ninyo, sa aklat ng Panginoon, isa man hindi nakakailangan ng kasama. Unawain nating mabuti, sundin natin yung bilin, utos at utos, bilin at bilin. Kung ano lang po yung natala sa banal na kasulatan, doon lang po tayo mananatili, Walang dagdag, walang bawas. So, nakagagalak po sapagkat napakinggan natin ang salita ng katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo na tayo yung kaharian na pinagaharian ng kanyang katwiran, yung napakinggan natin, na kinikilala natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, hindi nawawalay sa puso't isip natin, nakarema, nakasulat, nakatanim. Tayo itinanim niya sa katwiran niya. Tayo mga banal. Mga kapatid at kaibigan, bagamat nasa laman tayo yung ipinaghanda ng Hebrews chapter 10, verse 20, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa ating, sa pamamagitan ng kanyang tipan. Tignan nyo, ito yung covenant. Dito natin ilalagak ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa, yung ating puso. Siya ho ang
dumidevelop sa atin spiritually at siya rin ang dumidevelop sa atin sa karakter natin. Hindi na yung lumang attitude natin sa laman, ano? Spiritual attitude nito eh. Ano? Dito lang tayo mababago sa katwiran ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Meron tayong inaasahan, meron tayong pag-ibig, pagkilala at pananampalataya na kung siya pumarito, walang takot ang pag-ibig. Kung ano yung wangis niya, yun din ang magiging wangis natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba kayo? Amen. Mga kapatid at kaibigan, at ang iglesia po ng banal na bundok ng Zion, may kinikilalang tunay at iisang Diyos. Amen po ba? So tignan nyo, bago tayo i-build na kaharian merong nakatala sa langit ang banal na bundok ng Zion na ipinaggayak tayo ng tahanan sa langit. Ano? And then, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion iisa ang Diyos natin pagdating doon sa aklat ni Marcos. Open the book of Marcos, chapter 12, verse 29 to 30, ano? Pagdating sa 30, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Tignan nyo ho. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Nakagagalak po sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa isang payak na kalagayan. Kung paano tayo inibig ng Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan, naibig din po natin yung kapwa natin, ano? Nationwide, worldwide, hindi abot ng pananaw natin, pero sa pamamagitan ng high-tech na sa kalooban ng Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan, lalago ang karunungan ng mga tao. Magpaparot pa rito mga tao. Ang masama ay magpapakasama, ang mabuti magpapakabuti, ang banal ay magpapakabanal. Lumago ang karunungan ng mga tao. Wala pong imposible sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. I-upload ho natin sa YouTube o sa social media. Kung paano tayo na inibig, maiibig din natin yung ating kapwa-tao na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Di po ba napakadakilang alituntunin na walang katulad na alituntunin na inilagay ang pagkaing espiritual sa iglesia ng banal na bundok ng Zion na ang layunin ay pag-ibig sa panahon ng kawakasan? Amen. Nakagagalak po sapagkat specific, nakadefine na ang huling hapunan, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, ikaw at ako ang nakakapanood at nakakarinig ang kaharian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ikaw at ako ang ipinaggayak ng huling hapunan sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Amen. Tayo ho, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, ang iginawa ng alituntuning aalalahanin at gugulitain ho natin sa panahon ng kawakasan. Ang pagkain espiritual ay pananampalataya. So, ikiniklaim natin na ang Diyos natin ay iisa. Amen po ba? Amen. Kailan may walang nakakita sa Panginoon Diyos? Amen? Amen. Buksan natin sa aklat ni Juan, chapter 5, verse 37, upang makilala natin ang Panginoon Diyos na di natin nakikita. Upang makilala at mapag-unawa natin at makilala po natin kung ano ang kanyang larawan. So, nakukuha po natin na bago tayo mag-start, bago tayo kumain ng pagkain espiritual, na alalahanin natin yung ating tagapagligtas na ipinako sa krus ng makasalanan upang tubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan upang tayo itubusin at iligtas sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung bakit panahon na ng kawakasan, ala na pong susunod pang mga hula ang mga banal na propeta. Tayo na ho ang katuparan ng hula ng mga banal sa
ng mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. Tayo na ho yung kikilala sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So, kailan ba walang nakakita sa Panginoon Diyos? Amen po ba? Amen. Sa pag-aaralan natin, binibigyan tayo ng espiritu ng karunungan, espiritu ng pagkaunawa, espiritu ng kaalaman, upang makilala natin ang ating Panginoon Diyos ay iisa. Amen po ba? Yan ho ang makikilala sa iglesia ng banal na bundok ng Zion sa panahon ng kawakasan, doon sa mga lalaki at babaeng nakakarinig at nakakapanood na sino man ang kikilala at magtitiwala sa Panginoong Jesucristo ng tapat, tayo hong lahat ang kumakain na ng huling hapunan. Tayo ho ang tumutupad na sa panahon ng kawakasan na mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Babasahin ko po sa inyo ang aklat ni Juan, chapter 5, verse 37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Amen po ba? Hindi natin narinig, hindi natin nakita ang kanyang anyo. Aminin po natin ito. Ngunit, ayan, at ang Ama na nagsugo sa akin, sino ho ang nagsasalita dito? Ang Panginoong Jesucristo. At ang Ama na nagsugo sa akin, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Maliwanag ho ba na yung kanyang Ama na nagsugo doon sa bugtong na anak ang nagpatotoo o nagpatunay sa Panginoong Jesucristo? Amen po ba? Amen. So, ano larawan ng Panginoong Jesucristo nung siya magbangon sa makasalanang sanlibutan? Unawain po natin. Unawain natin mabuti sapagkat ang katumbas nung napapanood at napapakinggan natin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mag-ingat na po tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat marami nang pumarito sa kanyang pangalan. Hindi na bago. Bili na ho yan sa mga banal na alagad. Sila ho ang binigyan ng pagpapatunay na tutuparin ang ating tagapagligtas. Ang lahat ng mga bagay na inaalala natin ngayon, yung kanyang gawa. Di ba, alalahanin natin yung gawa ng ating tagapagligtas? Yan ho'y patuloy na walang hanggan na salita na mawawala ang langit, ang lupa, ang dagat at lahat ng mga bagay. Ngunit gatuldok man ang kanyang salita ay hindi mawawala. Amen po ba? So, unawain natin. Ano larawan ng ating tagapagligtas nung siya nagbangon sa mga makasalanang sanlibutan? Espiritu. Amen po ba? Amen. Di ho ba pinuntahan niya pa yung kanyang mga alagad at ipinakita niya pa yung kanyang larawan na siya espiritu? Kinausap niya yung kanyang mga alagad? Di ho ba ginising niya sa unawa yung mga alagad upang maalala ng mga alagad yung lahat ng mga bagay na sinalita niya sa kanyang mga banal na alagad na gagawin niya at tutuparin ang lahat ng mga bagay na aalalahanin natin sa panahon ng kawakasan sapagkat mapanganib ang panahon ng kawakasan. Di ho ba't sa mga disciples niya ipinaalala ang lahat ng mga bagay? Iniremind niya sa mga disipulo upang magising yung mga disipulo at mapag-unawa ng mga disipulo ang mga pangyayaring natala sa banal na kasulatan. Natupad ang hula ng mga banal na propeta. 1,000 taon ho ang nakalilipas. Sino ho ang nagpatotoo sa Panginoong Jesucristo? Yung kanyang Ama. Amen. So, lumilitaw na lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood sa panahon ng kawakasan na kumakain ng huling hapunan at tinutupad natin yung ating napapakinggan at pinaniniwalaan ho natin, tayo'y sangkap ng kanyang katawan, sangkap tayo ng kanyang templo na tayo ang kanyang kaharian na tinawag sa pangalan ng ating tagapagligtas na iglesia ng banal na bundok ng Zion.
tayo ho ang naghahapunan. Last Supper. Tinutupad na natin yung kanyang katwiran. Saksi na tayo sa pagkabuhay ng maguli. Kung gayon, kung tayo ang kaharian at tinawag sa pangalan ng ating tagapagligtas na iglesia ng banal na bundok ng Zion, di ho ba't maliwanag na tayo sinasaksihan ng Panginoon Diyos na ang lahat ng nagpapatotoo sa kanyang bugtong na anak, na siya rin na nagpatotoo sa kanyang bugtong na anak, lahat ng mga mananampalataya na iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga na nagpapatotoo at saksi sa pagkabuhay na maguli, di ho ba't tayo rin ang sinaksihan ng Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na kanyang itinatag sa panahon ng kawakasan, na inaalala na natin yung katwiran ng kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan na ang layunin ay pag-ibig upang tayo'y iligtas niya sa panahon ng kawakasan. Habang ang nais ng Panginoon Diyos, ayaw niyang mahatulan ng sinuman. Amen po ba? So, nakagagalak na magpurit, magpasalamat at umawit sa Panginoon Diyos sapagkat lahat ng umaawit ay sangkap ng kanyang katawan na tinawag sa pangalan ng ating tagapagligtas na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Alam niyo po ba yung mga umaawit na nagpupurit, nagpapasalamat ay isa ng ganap na mananagumpay? Amen po ba? In Book of Psalms chapter 9 verse 11, magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Zion. Ihayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Maliwanag po ba? Aawit tayo, magpupuri tayo, dahil tayo'y tinubos na, binigyan na tayo ng tagumpay, inilayo na tayo sa paghatol, sa panahon ng kawakasan, naghahapunan na tayo, inihahayag na natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Di ba ba't ang gawa niya, pinako sa krus? Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, in the third day, nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan, nahayag ang pagka-Diyos ng kanyang Ama, na ang Panginoong Jesucristo ay nahayag sa laman ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Nahayag ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak. So, iisa ang Diyos ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ang Ama at ang Anak ay magkatulad na Espiritu. So, lahat ng mga sumasaksit nagpapatotoo sa panahon ng kawakasan, kung ano ang larawan ng ating tagapagligtas, alam ng marami na paparito ang ating tagapagligtas upang kunin yung sariling kanya. At yung sariling kanya, yung mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, na saksit nagpapatotoo na kung ano ang larawan ng ating tagapagligtas, gayon din ang magiging larawan ng buong iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Yan ho ay mayroong pagpapatunay sa banal na kasulatan na nakatala sa banal na kasulatan ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na nakatala sa langit. Di ba't nakagagalak sa isang nangangaral at doon sa mga nakakarinig at nakakapanood na may lasa yung ating napapakinggan sa huling hapunan? Di ba? Sa buong kasaysayan, Genesis up to Revelation, ngayon lang ho natin mararanasan sa panahon ng kawakasan at mapapakinggan na may lasa yung napapakinggan natin. Dahil ang Panginoon Diyos ang nagtakda sa panahon ng kawakasan na mahayag ang tunay na sambahayan ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na mayroong iisang Diyos na kinikilala. At lahat ng kumikilala sa iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, kung ano yung wangis ni Kristo Jesus sa muli niyang pagparito, lahat ng nag-iintay at nagbabantay at kumakain ng huling hapunan, espiritual na hapunan, ibig sabihin, kinikilala at tinutupad na natin, tayo po ang may iniintay na buhay na pag-asa at pananampalataya at pag-ibig na kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito, lahat ng tapat na kasama sa huling hapunan ay magiging kalarawan ng ating tagapagligtas sa second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Puro mesilyado na po yung bawat lalaki at babaeng nakakarinig at nakakapanood. Alam nyo kung ano yung selyo? Hindi nakikita, hindi ito yung nakadikit sa mga sasakyan natin eh. Saan to nakaselyo? Sino nag-certified sa atin
Tignan nyo, araw ng Sabat yung nakaraan nating aralin ngayon Ha? Inaalala na natin yung huling hapunan. Amen po ba? Nakatatak sa puso natin, no? Nakarema sa puso, nakasulat sa isip, hindi humihiwalay sa labi natin. Proud tayo bilang servant of God, bilang mga refugees, bilang mga strangers. Proud tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba, people of Zion? Amen. Pupunta po tayo sa Aklat ng Korinto. Babasahin ko po, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Tignan nyo ho, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga kapatid nating iglesia ron. No? Sapagkat tinanggap ko naman sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Kung ano ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo, yun din ang ibinigay sa atin ni Apostol Pablo sa panahon ng kawakasan na kumakain ng pagkaing espiritual. Amen po ba? Amen. Puntahan natin yung reference dito rin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Upang maunawaan natin kung ano tinanggap ni Apostol Pablo na ibinigay din sa atin Nung gabing siya pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Pinakain ng Panginoon yung mga alagad Ano sabi nung huling hapunan? Ito ang aking katawan. Kanin ninyo. Di ba binigyan yung mga alagad? Hindi ho tinapay na literal ito. Katwiran na nung ating tagapagligtas itong ating napapakinggan na pagkain espiritual. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, ito na yung aalalahanin natin. Tayo na yung naghahapunan. Tayo na yung tumutupad. Kaya ho, hapunan Last days na. Mapanganib na. Kawakasan day na. Amen po ba? Amen. Pagdating po sa 15, ano po nakalagay? Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Pagdating sa verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ano ho yung tinanggap ni Apostol Pablo na ibinigay sa atin ngayon? Huling hapunan? Ito, nang siya'y ilibing at siya'y muling buhayin ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito pala katwiran na ibinigay sa atin ng Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Di ba nakagagalak sa isang mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga ang layunin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay puspos ng pag-ibig? Di ba nakagagalak sa isang mananampalataya na may katiyakan tayo na inia-apply natin yung huling hapunan, na tayo pala yung bahagi ng kanyang katawan, na tayo pala yung tinawag sa pangalan ng ating tagapagligtas na naghanda ng pagkain espiritual, na bahagi pala tayo na nakakarinig at kinikilala natin yung kanyang katwiran, saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Tayo pala ang kanyang katawan, tayo ang kanyang banal na iglesia, tayo ang banal na bayan na tinawag sa pangalan ng ating tagapagligtas na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Di ba nakaka-amaze sa isang mananampalataya na may katiyakan tayo, may kasiguraduhan tayo na kung siya'y pumarito, magiging kalarawan niya tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Di ba't ang buhay na walang hanggan maging katulad niya tayong espiritu? Amen po ba kayo? Amen. Na nandito tayo sa tabernakulong laman, may inia-apply tayong huling hapunan, may mga patotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli, na kung siya man ay pumarito, naghahantay tayo at nagbabantay at inihanda tayo na magiging kawangis niya tayo in the second coming of Jesus. Amen. Amen, people of Zion. Amen. Nakagagalak po na matuwid, sakdal sa paningin ng Panginoon Diyos, na namamasdan tayo na pinagbubulay-bulayan natin at inaalala natin yung kanyang tipan. Amen po ba? Amen. Kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doroon tayo. Ano sabi niya? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Di ba kinikilala natin yung namagitan? Amen. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ang layunin po sa ating lahat, puspusya ng pag-ibig, mga kapatid at kaibigan. Ano ho? Alam nyo, kung itutuloy pa natin to 500 pa yung nakakita na siya espiritu no? Amen. Kaya wala tayo magiging dahilan sa panahon ng kawakasan Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya inilibing at siya muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Wala po tayong maididinay dito, mga kapatid at kaibigan. So, malinis, matuwid na pagpapahayag. Ang layunin ay pag-ibig sa lahat ng mga tao na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Mapalad po tayo na sasaksi at magpapatotoo ng tapat, mag-move forward tayo, may bagong kapalarang espiritual na tayong inihain sa atin na inaalala at ginugunita na po natin na siya ang nagtakda sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. Kung ano yung larawan ng kanyang ama, yun din ang magiging larawan niya at magiging larawan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Amen. So, di ba't mapalad ang sino mang nakakapanood at nakakarinig na may katiyakan tayo sa napapakinggan natin? Bago ako mangaral, ako muna ang binigyan ng unawa upang mapag-unawa ko yung katotohanan na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Upang yung mga nakakarinig sa akin na ipinapahayag ko yung katwiran ng ating tagapagligtas may katiyakan din Amen po ba? Amen. Pagdating na sa verse 24 ng 1 Corinthians chapter 11, at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ano ho ang bilin? Nung bago siya ibinili niya sa mga banal na alagad, nung magaganap na sa kanya yung pagbabata ng matinding sakripisyo, kung paano niya tinupad yung sinabi niya sa mga banal na alagad na siya ipapapako on the cross, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, in the third day, babangon siya sa makasalanang sanlibutan. Tinupad niya yung sinabi niya, yung layunin na ang Diyos ay pag-ibig. Di ho ba? Napakahirap na inabot ng ating tagapagligtas. Dinurang sa muka, minura, nilibak, hinamak, kinutya, sinipa, tinadyakan, pinagpasa ng krus, nilagyan ng tinik sa ulo. Kaya ninuho, inihain yung sakripisyo on the cross. Hindi niya tinignan ng anumang kasalanan nating nagagawa sa laman. Mula pa lang kay Adam at kay Eva na alipin na tayo ng pagsuway, alipin na tayo ng kasalanan. Pero yung inihain niyang napakadakilang araw na matutupad, eto na ho, ang hain, pag-ibig. Yan ho ay ginawa niya upang mahayag ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig, upang ang mga tao sa buong sanlibutan walang maging dahilan. Wala na ho tayong relasyon, buhat pa lang sa pasimula, at sa panahon ng kawakasan, sa panahon ng tagapagligtas, ngayon pa lang ho tayo magkakaroon ng renewal na espiritual. Magte-testify tayo, sasaksihan natin na siya espiritu. Amen po ba? Marirestore tayo na dating giba. Magkakaroon tayo ng spiritual commitment, spiritual relation, spiritual obedience, spiritual deliverance, spiritual acceptance. Marirenew tayo sa panahon ng kawakasan, June 11, year 2017. Siya ho ang nagtakda ng panahon ng kawakasan. Ang layunin sa ating lahat, puspusin ng pag-ibig. Ito ho, marirenew lang tayo at matatransform tayo sa pagparito niya. Aalalahanin natin, no? Yung kamatayan niya on the cross. Isipin natin at bulay-bulayin natin kung hindi natin ito kikilalanin at paniniwalaan. Isipin natin kung paparito.
Mabago kaya ako? Yun ang dapat maging evaluate natin eh, di po ba? Ngayon, kung napakinggan natin, maging tapat tayo sa Panginoong Jesucristo. Ang bilin niya, huwag tayo pupunta sa mga nakikita nating temporary eh. Ano sabi dun sa Book of Acts, chapter 7, exact, verse 49, hindi siya tumatahan sa mga temporaring mga bagay. Ang lupa ay tungtungan ng kanyang mga paa at ang langit ang kanyang luklukan. Tignan nyo. Hindi kaliit pala ng mga temporaring bagay na nakikita natin, tungtungan pala ng Panginoon ang lupa eh. Paano tatahan ng Panginoon Diyos doon sa mga temporaring nakikita natin? So, ang kaibahan pag lumindol ng malakas, nag-iba yung mga temporaring nakikita natin, saan pa tayo pupunta? Dadali natin yung mga anak natin doon, nag-iba na. So, nakagagalak ko sa napapakinggan natin at napapanood, magre-rema sa puso natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Yan yung sacrifice on the cross upang bigyan tayo ng pagkaunawa sa katotohanan na nangyari. 1000 taon na ang nakalipas na natala sa banal na kasulatan. Amen po ba? Yan yung nakarema sa puso natin at nakasulat sa isip, nakatwiran ng ating tagapagligtas na hindi magigiba sa puso natin. Amen po ba? Amen. Nananatiling buhay sa alaala ng sino mang mga nakapanood at nakarinig na nagpapatotoo tayo at saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sino ho ang nagseselyo? Tao rin akong katulad nyo. Pinapahayag ko yung katwiran niya na alalahanin natin. Ang Panginoong Jesucristo ho ang nagseselyo sa puso't isip natin. Ang itinatatak sa atin, yung katwiran na saksi tayo at nagpapatuto sa pagkabuhay niya maguli. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ho, may mga tatak ng patotoo ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Sino ho ang nagtatak? Yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Tingnan nyo. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ano na aalalahanin natin? Yung tinapay? O yung nangyari na ginawa ng ating tagapagligtas na iyahayag natin yung kanyang gawa. Amen po ba? Kasi kung tinapay, marami sa bakery nito eh. Di ba? Hindi, yung luwanagin natin mabuti yung ating pag-aaralan. Para hindi tayo mabuhay, Para matatag tayo, matibay, nananatili sa katwiran ng ating tagapagligtas. Ito ho yung ginawa ng ating tagapagligtas na tipa na alalahanin natin. Inano lang ho ito, ipinarabol lang yung tinapay na pansamantalang nakapapawi ng gutom kung tayo nagugutom. Pero ito, tinapay, nakatwirang espiritual. Amen po ba? Ang nakapaloob doon sa tinapay na espiritual, ang layunin ay pag-ibig yung tinapay na temporary, meron bang nakapaloob na pag-ibig doon? Nalulusaw sa tiyan Inilalabas natin yun hindi ba? Amen. Reality. Di aalalahanin natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Kaya pagdating sa Psalms 100, Psalms chapter 9 verse 11, tignan nyo, related. Magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Tingnan nyo, ang inihahayag ng inyong lingkod yung gawa ng ating tagapagligtas. Tayo bayan niya. Tayo tinawag niya sa pangalan niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Pagdating na ho sa verse 25, at gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan. Tingnan nyo. Sa panahon ng labanang espiritual, digmaang espiritual, di ba sa Olympics, sa competition, bago mag-starting ng labanan meron pang sisindihan na saro. Di maglalagam-lam yung cup.
makikita nung mga kasali sa kompetisyon ng palaro, mag-uumpisa na yung labanan dahil naglalagablab na yung cup. Amen? Amen. Ngayon ho, sino ho ang nagbigay ng paligsahan sa panahon ng kawakasan? Yung cup ho, ang Panginoong Jesucristo. Amen ho ba? So tayo, ang hinirang na isinali sa paligsahan sa panahon ng kawakasan. Ang naghahapunan ng huling hapunan. Ang umaalala ng kanyang katawan. Ang umaalala ng kanyang mga gawa. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan. Di ito ho pala ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang bagong tipan. Amen. So, maliwanag po ba sa ating lahat ngayon, mga kapatid at kaibigan, na inaalala natin yung gawa ng ating tagapagligtas at inihahayag natin yung kanyang kaluwalhatian, na siya'y Espiritu. Makikilala ang iglesia ng banal na bundok ng Zion at ang magpapakilala din yung ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus Nasasaksihan tayo ng Panginoon Diyos Lahat na sumaksi sa kanyang buktong na anak Lahat ng nagpatotoo sa kanyang buktong na anak ang Panginoon Diyos ang sasaksi at magpapatunay sa iglesia ng banal na bundok ng Zion na kanyang bayang banal na hinirang na inihahayag natin yung kaluwalhatian ng kanyang buktong na anak. Tayo ho ang may mga tatak ng patotoo. Tayo ang mga saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Tayo ang kanyang bayang banal na hinirang na sariling pag-aari na inihahayag natin yung kaluwalhatian ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siya'y Espiritu, na ang tunay na Diyos ng iglesia ng banal na bundok ng Zion ay iisa. Amen po ba? Amen. Kaya ho, bagamat marami ang sangkapan nationwide, worldwide, lahat ho tayo magiging isang lahi rin Kalahi tayo ng ating tagapagligtas. Kung ano yung pinanggalingan ng pagiging lahi natin, kung siya Espiritu, magiging Espiritu rin lahat yung magiging sangkap ng kanyang katawan. Magiging Espiritu rin ang lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Magiging lahi tayo ng ating tagapagligtas. Ilan man ang tawagin niya na nangalat sa buong lupa. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo. Unawain po natin mabuti. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan. Sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Di ho ba't natupad sa atin sa panahon ng kawakasan yung huling habilin? Yung habilin niya sa atin? Doon sa mga alagad na ipinahayag ng mga alagad sa panahon ng kawakasan, tayo naman yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako, na ang pangako doon sa mga tagapagmana ay buhay na walang hanggan. Namatay siya on the cross, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon sa makasalanang sanlibutan upang mahayag ang larawan ng kanyang ama, na yung kanyang amay Espiritu, mahayag sa buktong na anak na nahayag ang Espiritu sa laman. Amen po ba? Amen. Di ba tayo rin ang nag-iintay na nandito tayo sa laman, ina-apply natin ito tuwing araw ng Sabat, kumakain tayo, yung bili niya, tinutupad natin, na ang layunin ay pag-ibig. Di ba't nagbabantay tayo sa katuparan ng kanyang pagparito? Di ba kaya tayo naglilingkod araw ng Sabat? Kaya tayo kumakain, tinutupad natin yung bili niya, naalalahanin natin yung kamatayan niya sa cross. Amen po ba? Hanggang sa muli niyang pagparito. Di ba napakatuwid at napakasakdal sa paningin ng Panginoon Diyos na alalahanin natin yung kanyang buktong na anak na isinugo, na kilalanin natin na siya Espiritu, at lahat ng kumikilala ay merong pag-asa at inaasahan na kung pumarito yung ating tagapagligtas, hindi tayo mapapahiya. Ano sinabi niya? Kaya hindi tayo mapapahiya. Dahil kung ano yung larawan niya, yun din ang magiging larawan nating lahat. Amen po ba? Amen. May magpapatunay ba, Pastor, no sinasabi mo na yan? Amen. Puntahan natin sa 1 John chapter 4 verse 17, Romans chapter 8 verse 29,
Colossians chapter 3 verse 4, 1 John chapter 3 verse 2. Pakibasa na lang po ninyo at subaybayan nyo kami sa inyong tahanan at pakikuha nyo yung inyong mga banal na kasulatan. Ano po? At gagahulin po tayo sa oras. At pakisubaybayan nyo po patuloy sa social media, sa networking, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Dito na po kami magwawakas, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. Napakalinaw, amen po ba? Yan ho ang gawain ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na walang itinatangi kahit sino man, welcome kahit sino man yung nakakarinig, hindi ho pinagtatalunan sapagkat ang layunin sa ating lahat ay puspos ng pag-ibig. Isinugoy bugtong na anak na sinabi ng Panginoon Diyos na siya yung kinalulugdan niyang anak na isinugo sa sanlibutan, sinabi na siya yung pakinggan natin. Napakinggan ni Juan, ni Pedro at ni Apostol Santiago ang tinig sa langit. May nagpatotoo ho. Wala ho tayong maididinay dito. Naganap po ito, nangyari ito, natala, nasulat. Kung meron man tayong ipagmamalaki sa ating sarili, ipagmalaki natin na bahagi tayo ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Specifico, nakadefine. Nakatala sa langit, ipinaghanda ng tahanan sa langit. Nakatala sa Security Commission, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Nakarelated ang bawat katwiran na ginagamit ng Banal na Bundok ng Sayon. Nakatala sa YouTube, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Nakatala ho sa langit. Yan ho ang inihanda ng tahanan sa langit na kung pumarito yung ating tagapagligtas, tayo ho ang mga nag-iintay, nakukunin niya na tayo na sarili niyang kanya, sarili niyang pag-aari. Amen po ba? Amen. Sa lahat to ng mga nakarinig, na tayo ho ay naghahapunan ng huling hapunan, inaalala natin yung kamatayan ng ating tagapagligtas sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Tayo ho ang binigyan niya na ng pag-asa, ng pagkilala at pananampalataya. So, binibigyan niya tayo ng kaalaman at espiritu ng pagkaunawa upang matiyak na ho natin ang paglalakbay natin sa sanlibutan. Mag-ingat na po tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Amen po ba sa lahat ng mga kapatid at kaibigan at nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Narinig ni Apostol Juan yung matutupad sa panahon ng kawakasan na sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga in Book of Revelation chapter 21 verse 3, narinig ni Juan ang tinig sa luklukan sa langit na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Na ang tabernakulo hong binabanggit ay malalim na grammar, yan ho yung tipan na aalalahanin natin. Nadinig niya yung tinig na sinabi ng tinig sa langit na napakinggan ni Juan na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Sila'y tatawagin kong aking bayan. Alam nyo na sa bawat lalaki at babae na nakakarinig ng kanyang tinig, alam na natin na tayo ang bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Alam na natin kung ano pangalan ng bayan. Kaya ho siya isinugo upang iligtas yung kanyang bayan At tatawagin natin tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang ating tagapagligtas, sapagkat kinilala natin siyang Espiritu. Nahayag sa laman ang Espiritu. Amen po ba? So, meron tayong katiyakan at kasiguraduhan sa napanood at napakinggan ho natin at ambisyon natin. Sabi ng tagapagligtas sa Book of Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang sinumang tumutupad ng aklat ng hula. Sinabi ng tagapagligtas na siya'y madali ng paparito. Mapalad do tayo sapagkat siya din ang nagbukas ng aklat ng buhay na kordero sa mga puso't isip natin.
wala pong taong makapagbubukas nito. Sa panahon ng kawakasan, ang nagbubukas ng unawa ng ating pag-iisip, yung ating ding Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mapapakinggan natin yung tinig. Kikilalanin po natin, walang kaipokritohan. Binigyan tayo ng kalayaan dito sa sanlibutan. Tayo yung babaeng malaya, anak ng babaeng malaya. Tayo yung mga iglesyang nangalat na iniimbitahan tayong lahat na magaang ipamuhay yung kanyang pamatok. Sa lahat po ng mga nakarinig at nakapanood, pinasasalamatan po namin yung lahat ng mga nakarinig at nakapanood. Unawain na po natin at kung maunawaan na natin, ingatan po natin yung tipan na napapakinggan natin. May katiyakan po tayo at kasiguraduhan sa napakinggan natin. Unawain natin mabuti sapagkat sa katwiran ng pagkabuhay na mag-uli, nakasentro ang ating paniniwala at pagkilala. Maraming pong salamat sa mga kapwa-tao, sa mga kapatid at kaibigan na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Ilaga. Binabati po namin ng kapayapaan ay maghari sa ating mga puso at isipan. God bless you more, people of Zion. Amen, amen, and amen. Mga kapatid at mga kaibigan, napakadakila, tunay na tiniyak sa atin ng Espiritu Santo, ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang bayan ng Panginoon na tunay at dalisay na tumatanggap ng huling hapunan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, natiyak natin, nasigurado natin, walang pag-aalinlangan. Ano po ang dapat natin gawin bilang mga banal? Ang dapat po natin gawin mga kapatid, ibalik ang dakilang papuri sa ating Diyos na lumalang sa ating lahat. Awitin po natin. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Umawit po tayo ng may kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Tayo po lahat ay patuloy na dumalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, napakadakila ng iyong layunin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Sapagkat tunay sa bayan mo, sa iglesia ng banal na bundok ng Zion, tiniyak mo na kami ang bayan na tumatanggap ng banal na hapunan. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat nagtayo ka ng isang hamak na mga lingkod upang ipahayag sa buong mundo, sa lahat ng taong naninirahan, sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, anuman ang kasarian, anuman ang kalagayan at katangian, hindi naging hadlang ang karukhaan upang marinig ng lahat ng mga tao na ikaw ang lumalang sa iyong bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Zion, upang lahat ng makakarinig at magsisisampalataya ay manahan doon at tawagin mo isang bayan na pinangalanang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Panginoon, sa lahat ng mga bagay na dakilang ginawa mo na aming inaalala bilang pag-alaala sa iyong dakilang gawa, ikaw ang marapat na tumanggap ng dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa pamamagitan ng aming tunay at nag-iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Amen. 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 Thank